Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to check the succulents that we have unboxed yesterday. Upon checking, we cannot pot it today because there are lots of succulents that are still mushy. I promised yesterday that I am going to show you how do I make or prepare my soil mixture, but we must move it tomorrow since we cannot pot the new succulents. We need to air dry them for another 24 hours. The mushy leaf were caused by too much moisture inside the box, since the 3 boxes was wet when I pick it up in the branch of LBC. This is my first time to encounter casualties like this, but we do not have any choice but to receive the item, since it is not the seller's fault. And what is important right now is for us to find a way how we can save the succulents so it will not be a waste of money. I am going to show you what will I do with all these mushy leaves of the succulents. So let's start. So let's just check first yung maliliit o yung mga babies na tinanggal ko sa mother plants, and try na din natin i-trim yung mga roots kasi usually pinupudpud ko talaga yung mga roots. Kasi yung maninipis na roots na yun, hindi na rin naman yung tutubuan ng new roots. So ayan. So you can see, ang gagawin lang natin sa video na to is to remove all the mushy leaves and yung mga prospect leaves na pwedeng maging mushy. Kasi kung hindi, tapos pagbukas, pag-check natin, mushy na naman. So mahahawa pa yung mga katabi niyang leaf. So katulad nito, ang liit na nang natira, 'di ba? I think nasa 10 leaves na lang. Pero okay lang kasi what is important is yung nasa pinaka-middle ng rosette niya. Kung maganda yung tubo ng dahon, lalaki rin naman yan in time. So, we just have to wait kasi kaysa maiinis tayo, magalit tayo, wala rin naman tayong magagawa So, aayusin na lang natin. So, sa nakikita nyo ngayon, pagkatapos kong tanggalin yung lahat ng mushy leaves, tapos pagkatapos ko i-trim yung roots, ini-sprayan ko ng napakaraming alcohol kasi natatakot ako na baka magka-black spot siya. Yun yung mas malala kasi sa mushy leaves Yung pag nag-mushy leaf tapos na fungus na, wala na. Parang ang 10% na lang yung chance na mabuhay yung ini-air dry mo succulent kasi ang fungus napakadaling kumalat. Hindi pa naman ako nagamit ng detain or any fungicide. So, ayoko kasi nang gumagamit ng chemical. So, wala. Alcohol lang talaga ang ginagamit ko pagka may mga pests yung succulents ko. So, ngayon, ayan, madami talaga tayong makukuhang mushy leaves. So, okay lang yan. Tutubo din naman. So, let's just hope and pray na maayos yung ating problema about sa mushy leaves kasi talagang mahirap pigilan na makakuha pa sila ng moisture kasi 'di ba sa morning nakakakuha din sila ng morning dew. So hindi naman natin pwedeng takloban ng plastic or anything or tela kasi lalo sila magmamushy pag tinakloban natin kasi walang air na magsi-circulate or walang proper ventilation silang makukuha. So ito yung first tray na inayos natin. So, let's go to the next tray. So, ganun pa rin ang gagawin. Remove mushy leaves and then trim the roots and then spray all alcohol. Actually, kahit wala na siyang mushy leaves or wala naman ako nakikitang black spot, ini-sprayan ko na talaga ng alcohol lahat. So, kahapon ang dami kong nagamit ng alcohol. Siguro makakaubos na ako ng 1 bottle ngayong araw na to. Kasi, plus yung kahapon pa. Kasi halos nangalahati yung 500 ml kahapon. So, ngayon, palagay ko, mauubos yung alcohol ngayon kasi mas marami akong nilagay na alcohol ngayon compared kahapon. Spray lang tayo kasi
pine-prevent ko na yung magkaroon ng fungus kasi mas madali ang prevention kaysa nga sa cure, di ba? Ayan, tignan nyo ito. Ito ang pinakamalalang nakita ko ngayong araw na to. Kasi pati yung stem niya, nabasa na rin. So, siguro gawa nung mushy leaves niya, yung water nagpunta sa stem, ayun, nagrat na. So, ayan. Ang ganda-ganda pa naman ito. Variegated na to. Gustong gusto ko pa naman to. Ang laki-laki niya kahapon. So, ngayon, token size na lang siya kasi maliit na siya. Pero, kung mag-stop na yung stem rot niya sana para mabuhay ko siya. Kasi madali naman magpalaki. Lagyan lang natin ng fertilizer. Ang mahirap na lang doon, yung paano natin i-stressin para makita yung pagka-variegated niya. So, hindi naman lahat actually may mushy leaves. Pero mostly talaga. Siguro 80% nung mga succulents na in-unbox ko, may mushy leaves pa rin hanggang ngayon. Napakadami talaga. So, sasagarin ko na yung pagtatanggal ng mga mushy leaves. Kasi kahapon parang nang hinayang pa akong tanggalin eh. Kaya ayan, nahawa na din yung iba. Ayan, ang liit na tuloy nung echeveria na yan. Yan, wala tayong magagawa. Ayan, nagsisimula na rin to magmashi. Kahapon wala yung mushy leaves. Pero ngayon, meron na. So, spray natin ng alcohol to prevent the spread of the mushy leaves at saka para iwas fungi kung sakaling meron ng... Pero so far, parang ito, may spot na siya. Yan, kaya paliguan natin siya ng alcohol. Hindi ko lang alam kung spot na yun ba ay parang mark lang niya kasi nasugatan siya or nagsisimula na siyang mag-fungi. Wag naman sana kasi ang dami nilang mahahawa. Tapos wala pa akong space ngayon kasi 'di ba yung working table kong mahabang white table is punong-puno ng newly potted succulents. Kaya nga kailangan ko i-check yung roots nila para pag may roots sila, pwede ko na silang ilagay sa rain or shine area. Ito, malaking agavoods. Okay naman, konting dahon lang. So, let's take a look. So far, sa tingin ko, okay na yung paglilinis ko. So, hopefully tomorrow, kung wala na silang masyadong mushy leaves, pwede na nating silang ipat. Kasi ngayon, as in talagang grabe. Parang mas malala pa kaysa kahapon. And let's go to the third tree. So, ito yung malalaki. Actually, kahapon, 6 na malaki yan. Tapos, diba yung isa, lumiit kasi tinanggalan natin ng 7 leaves. So far, hindi naman nagmatch yung tinanggal nating leaves. So, hopefully, mag-produce siya ng baby para makabawi naman tayo, diba? Tapos, ayan nga. Oh, mashi. Alam nyo, pagka mataba or chubby yung leaves ng succulent, tapos nangyari sa inyo yung ganitong nabasa yung box, tapos na-absorb nilang moisture, talagang pinakaunang naaapektuhan yung matataba at chubby leaves. Sigurado sila yung unang, pag nabasa sila yung unang-unang magpo-produce ng maraming mushy leaf at yung chance of survival nila na masibo sila, malabo na. Ito, tignan nyo, napakadaming spot. Hindi ko alam kung fungi yan. Ayan yung tinanggalan natin ng 7 leaves. Pero so far, sa tingin ko naman, hindi naman siya fungi. Baka nag-fungi tapos kakaspray ko ng alcohol kahapon. Baka namatay naman. So, kasi wala naman akong nakitang parang nadagdag na spot sa kanya. So, eto na yon, yung 6 na malalaki dapat. Pero ngayon, 5 malaki na lang. Tapos isang medium size. So, ayan. Hopefully, mag-okay na sila bukas para mapat natin. Tapos, ito yung mga petas na nakuha ko na hindi naman ganun kamashi. I-try nating i-propagate. Malay mo naman, maging successful, diba? Sayang. I also promised yesterday that we are going to check the newly potted succulent from the second and third unboxing video.
I do not recommend you to do this because it is not good for our succulents. But for blogging purposes and to show you how healthy are the succulents provided by the seller and how effective is my soil mix to help the plants grow roots faster without using any root powder. This uprooting or checking was done after 5 days of potting them. It is best not to do this in order not to disturb the succulents in producing roots. So ito, gagawin ko to for the purpose of showing you na maganda yung soil mixture na ginagamit ko para dito sa area namin. Pero wag nyo tong gawin kasi hindi talaga siya healthy para sa succulent. Kasi nade-disturb yung roots nila. So ayan, kita nyo, ang dami ng white. Yung mga white yun yung roots nila. So, tinanggal ko na rin yung mga dried leaves since na naiangat ko na rin naman bago ko ibalik sa pot. So, let's go to the second one. So, ito yung mga laman ng succulent ng second unboxing natin. So, ayan, kung nakakita nyo, yung napakanipis pa nila. So, after 5 days, pwede ko na silang ilagay sa rain or shine area. Pero, i-check muna ulit natin. So, ayan, kita nyo, para mga spider web lang siya. Pero, yun yung roots niya. So, after 5 days pa lang yan. Kasi yung sa iba, di ba 2 weeks bago magka-roots. Pero, pag ako kasi, usually, 5 to 7 days may roots na yan. Ito, lola to. Ayan, ang haba na ng roots niya. Pero, ilang piraso pa lang talaga, 3. So, ayan. Huwag nyo talagang gagawin to kasi pag well-rooted na, pwede mo namang uga-ugain lang eh. Pagka may resistance na siya, ibig sabihin, may roots na siya. Hindi mo na kailangan i-uproot ng ganito kasi mamaya pagbalik mo dun sa soil, diba? Maputol pa yung roots, di mag-iintay ka na naman na mag-roots sila. So, hindi ko i-uproot lahat para ipakita sa inyo, ha? Yun lang mga madaling o yung mga maiiksi lang yung stem. Yun lang yung mapapakita ko. Yung parang mga pinatong na echeveria. Kasi mas madali silang ibalik. So, etong echeveria na to, gustong-gusto ko to kasi parang stress color na siya. Hindi pa siya well-rooted, pero tingnan niyo yung tips ng leaves niya, red and parang nagba-black. Ang dami na niyang roots, di ba? Parang hindi mo na siya kailangan stressin para makakita ng magandang tips ng petals kasi stress color na yung ano niya. Para siyang plastic, maganda. Hindi ko pa lang alam yung succulent ID. Pero hindi ko sinasabi na perfect yung soil mixture ko, ha? Kasi, pwedeng yung soil mixture na to nag-work sa akin, pero pagdating sa inyo, hindi. So far naman, yung soil mixture ko na 50% palm stone and 50% loam soil, tapos nilagyan ko ng konting osmocote sa ibabaw, I think yung fertilizer helps a lot para mag-produce kaagad sila ng roots kahit konti lang. So, after 5 days, ayan na nga yung itsura ng mga roots nila. This next plant was planted 4 days ago from the third unboxing video. Upon checking, there are only few roots, so I decided not to continue checking on them. Maybe we can check on their roots again after 5 days. So, this is an orbit. So, ayan. Galing to sa pot na may white sand dressing. So, yan yung palatandaan ko na galing sila sa third unboxing video kapag white dressing yung pot nila. Kasi, pare-pares ng pot na white. So, yung dressing na lang yung ginawa kong parang hint kung galing sa second unboxing ba o sa third. So, meron na siyang roots, pero hindi kasing dami nung 5 days. Pag 4 days, ganito pa lang. Tignan nyo, konti pa lang. Sa dulo pa lang. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Please do not forget to subscribe.
and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye!